Hello, sir. Hello. Kumusta na po? Ayos lang, ayos lang. Balita ko, user kayo ng MX3. Oo, actually, matagal na kaming uminom nito kahit sa Dubai pa kami, sa Middle East. Kumusta, sir, yung pagiging engineer mo rito sa Glasgow? Minsan challenging kasi puro Scottish ang mga nandito, tapos minsan napupunta kami kung saan-saan. So, minsan may struggle pero ano naman, kasi Pilipino naman. So, Mas nakaka-cope magaling ang naman. Pinoy. Oo, syempre Pilipino. Yeah. So how long have you been using the brand? In Dubai, almost every day, ginagamit ko siya. Ang nangyari is, nung napunta kami dito sa Scotland, wala na ako masyado mabilhan. Kaya nung nakita ko siya ngayon, pumunta ako para kumuha na ulit na miss ko. Bakit MX3 capsule, sir? Andito ka na sa Glasgow ngayon and still, yan pa rin ang choice mo na brand supplement. Naramdaman ko na parang kinikleanse yung yung body ko. Sabi ko, I'm not that old but I'm aging as well. So, yeah. So para sa akin siguro, mas mainam yung tulungan ko yung health ko para mas maging healthy pa ako. MX3, dito ako believe. Sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Sana po mabasa itong story ko kasi kailangan ko po talaga ng advice. By the way, my name is Carol. Bago pa po ako makapag-decide na pumasok ulit sa isang relationship, sinabi ko talaga sa sarili ko na dapat yung tipong date to marry na ang standard ko. Since malapit na nga po akong mag-27 years old. Sabi ko sa sarili ko, dapat wala na akong oras sa happy-go-lucky na relationship. Gusto ko yung mabait, hindi party-goer, hindi mabarkada, walang bisyo, at ang pinaka-importante sa lahat, family-oriented. Lahat po ng bagay na yan, nakita ko sa boyfriend ko ngayon. Kaso nung time na wala pa pong kami, hindi ko pa siya sinasagot, at getting to know each other stage pa lang kami, pinlano na namin ang lahat. Tulad ng unang date namin. DJ Lindsay, napagkasunduan po namin na dito kami kakain. Ito ang kakainin namin. Pero at the end, sinabi niya sa akin na 50-50 kami sa bill. Alam niyo na, 50-50 sa bayarin. So napaisip ako noon. Sabi ko, first date pa naman namin. Pero bakit kailangan 50-50? Pumayag din naman ako, DJ Lindsay, kasi siguro, nung oras na yon, naisip ko na baka walang-wala siya. Pero ngayon po, nakailang buwan na po kami ng relationship namin. At parang nakasanayan na po namin na 50-50 kami sa lahat ng bagay. Sa sine, sa dates, sa panlilibre, 50-50 kami sa lahat ng bayarin. Minsan ini-invite niya ako na gumimik. Pero sa bandang huli, ako lang din yung nagbabayad. Ang sa akin lang naman po, DJ Lindsay, dapat po ba akong mangamba? Dapat po ba akong matakot? Paano na kaya kapag nagkapamilya na kaming dalawa?
Mako-consider ko ba siya bilang great provider ng pamilya namin? O baka naman, normal lang talaga at nag-overthink lamang ako. Please, tulungan niyo po ako, DJ Lindsay. Muli, ako si Cheryl. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Ariel, sinasabi ko sa iyo, bago ang lahat, no? Hello at magandang morning po sa lahat po ng mga nakikinig sa atin over there. Radio Tuner, gandang umaga po sa inyong lahat. Siyempre, naman kasama nyo na po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Sorry na may delay ng konti, oo. Medyo hindi ko alam kung anong ano man napindot ko. Ay, nako. Gandang morning, Metro and Mega Manila. Oras muna natin sa buong kapuluan. Check your time, 9:16 ng nagmamagandang umaga. And sa lahat po ng mga nandyan po sa ating Facebook Live, hello, kumusta naman kayo dyan? Hello muna kay Rosemary Batika, kay John Chris. Ayan, may comment agad si John Chris. Oo. Teka lang galit ka ba, friendship? Oo, galit yata siya. Medyo tinamaan siguro si John. But anyways, hoy, alam mo, itong story natin ngayon, pinagdaanan na, I guess, or pinagdadaanan pa rin ng ibang mga pangga natin. Alam mo na, kapag usaping pera kasi, buhay na buhay ang mga utawnes. Ang mga tao. Pero bago natin na pag-usapan yan, babati muna ako sa pinakamalakas daw na radyo dyan sa Mandaluyong City. Hello po sa inyong lahat Batiin po natin. Nakikinig daw sa atin si Odudes Bernal ng Barangay San Jose, Sitio 3, Mandaluyong. Salamat po. Grabe, ang lakas daw ng dyan, ang radyo dyan, as in buong maghapon. Wow! Oo, talagang buti nga daw hindi nabubwisit yung mga kapitbahay nila. Oo, si Odudes Bernal ang pasimuno dyan ng Barangay San Jose, Sitio 3, Mandaluyong. Salamat po. Si Arch nandyan Ayan, kamusta ka naman dyan? Malamig daw dyan sa California. Gusto mo yun? California? But anyways, di ba nga, mahirap naman talaga kapag pera ang pinag-uusapan sa isang relasyon. Di ba? Kasi syempre, hindi naman tayo lahat mayaman, di ba? How I wish tayong lahat ay walang problema pagdating sa kaperahan. Pero ang katotohanan ng buhay is talagang napapalingon, napapataas ang kilay ng mga utang ng mga tao, di ba? Kapag merong pinag-uusapan na achiching! Pera. O dito naman sa kwento natin for today's video, children. Hindi kasi nga ngayon daw na dating sila, well, they are actually past the dating stage, no? Magkarelasyon na sila. 50-50 sila sa lahat ng bayarin. Tapos may times pa nga daw na itong girlfriend, si Cheryl, ang nagbabayad ng mga bills. Wow! Ayan, so nung una 50-50, ngayon si Cheryl na lang ang nagbabayad. Ito daw po ba ay red flag? Kasi iniisip niya, baka naman talagang walang-wala si boy. Okay Mahal na mahal niya. So, baka naman talagang gipit lang at the moment. So, pumapayag siya na 50-50 ang galawan. Wow! Pero para sa iyo ba, ito ba ay sign na hindi great provider ang isang lalaki? Kapag lagi siya nag-i-insist na 50-50 ang partition ng payment? Di ba? O nandun ka sa practical side, lahat naman tayo may pinagdadaanan financially. Wow! Okay lang, sige 50-50, ganyan. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi siya magiging great provider in the future. Aayos din yan. Let me know, mahal ko. Sabihin mo sa akin kung anong nasa isip mo. Send mo yan sa akin via Facebook, facebook.com/energyfm1067. We are actually live sa application na yan, dyan sa Facebook, okay? Wow! And I guess live din tayo sa TikTok, if I'm not mistaken. Are we live on TikTok? Ayan, naka-live din daw tayo. Live on TikTok as well. TikTok? Oo. So, sabihin mo sa akin kung anong nararamdaman mo.
Sabihin mo ako ng iyong opinion and makikinig tayo dyan. O, dali, basa tayo ng comments dito. Sabi po dito ni, anong pangalan nito? Sabi ni Tala, a man is extremely generous for the woman he truly loves. Tandaan mo yan, ikaw na bahalang mag-isip ng sagot sa tanong mo. Explain na wala sa mood. Sabi niya ulit a man is truly and extremely generous for the woman he truly loves. Ibig sabihin, talagang mapagbigay ang isang lalaki kapag mahal na mahal niya yung babae. Sabi ni Wapo ako, may asawa pamilya na boyfriend mo, maghukay ka muna mabuti. Ano daw? Or palipasin ka lang ng oras niya without spending too much. Sabi naman po dito ni John Chris, hanap siya ng mayaman, ang daming reklamo, Lindsay. Ay, hindi kayo magiging dyan. Hindi kayo magiging pikon dyan. Nakakaloka. Wow! Pero alam mo kung ako girls, mag-comment kayo. Girls, sa mga kababaihan po na nakikinig po sa atin, do you think this is a red flag? Sa tingin niyo ba pagdating ng panahon, dapat, mag-straighten up siya kasi kung ngayon, okay lang 50-50 magkarelasyon. Pero pagdating ng panahon, paano mo malalaman na siya po ay magiging great provider for the family? Ito naman kasing si Kerry, masyado namang advance. Family agad. Alam mo, yan nga ang kagandahan ng nasa isang relasyon pa lang kayo. 'Di ba? Kasi diyan mo makikita kung anong klaseng tao siya. Hindi mo naman talagang sasagpangin agad yan halimbawa magkarelasyon kayo ngayon. Ang iisipin mo agad is, alam ko naman na pupunta tayo dun sa kasalan, no? To be together forever for the rest of your lives. But naniniwala ako na kaya tayo nasa isang relasyon para pag-aralan ng isang tao, di ba? Tingnan mo ngayon kung swak siya sa standards mo. Hindi naman porket karelasyon mo yan ngayon, yan na agad ang mapapangasawa mo unless talagang he fits all the boxes, di ba? Matcheckan lahat ng boxes ng standards mo. Sabi ni Arch, money can complicate things sa isang relationship. You have to put in context. Kasi kung nakikita mo nagsisikap naman, then maybe he just needs that break. Kung batugan naman, then red flag talaga. Judge it according to the situation. Diba? Pero may mga lalaki din talaga na from the very beginning, napaka-creeps May mga ganyang tao, yung kuripot talaga na to the extent na parang ang sakit na sa kaluluwa na pagiging kuripot nila. Ako medyo hindi ako okay sa mga ganyang tipo ng lalaki noong unang panahon. Oo, kasi ayoko nang pinag-uusapan talagang pera kapag sa isang relasyon Ganyan. So ako naniniwala ako na pagdating ng panahon, hindi lang dates ang gagastusan ninyo. Pagdating ng panahon, hindi lang gimmicks ang gagastusan ninyo. There will be more serious na mga obligations financially. So kung sa tingin mo, red flag, kasi mararamdaman mo yan, girl, 'di ba? Mararamdaman mo yan kung ang isang lalaki may sakit sa bulsa. Kung ang isang lalaki alam mo yon, parang tikoy na hinihila, no, pag magbabayaran na. Ako, ang sakit sa ulo niyan, Oo, sakit sa ulo ng mga ganyan tipo ng tao. Well, hindi naman lalaki, hindi lang lalaki, pati na rin mga babae. Yung tipong kapag split na yung payment, para kang hinihilang tikoy, 'di ba? Para kang hinihilang kalamay. Ganun siya ganun siya ka-protective of his money. So, para sa akin, kung hindi ka komportable sa ganyang sitwasyon, sabihin mo sa kanya. Kasi para sa akin, medyo red flag yan. Kasi, kumbaga yung dating stage ninyo o yung in a relationship stage ninyo, dapat yan yung magde-define kung anong tipong lalaki siya pagdating ng panahon Diba? Kung kayo man ay magpapakasal, magkakaroon ng pamilya, magkakaroon ng mga anak, parang magiging signal yun, magiging sign yun na he can provide for us, for the whole family, diba? Although, sinasabi kasi ng ibang mga tao, 2025 na Lindsay, na-split na ang bills ng payments ng lalaki at saka ng babae ng mag-asawa. Okay, nandun na tayo. Pag ang isa gumagastos, dapat ang isa gumagastos din. Tulungan ito, partnership. Oo, nandun na po ako. Pero may mga pagkakataon na ang isang babae will be incapable of providing dahil sa kanyang biological composition. May mga pagkakataon na hindi makakatulong financially ang babae parang kapag buntis, 'di ba? So may mga ganyang kapag mag-aalaga lang siya ng anak niya may mga ganyang pagkakataon. So kailangan mag-stand up ang isang lalaki, mag-stand out ang isang lalaki. 'Di ba Ate Yoli Regodon?
'Diba? So, diyan mo malalaman. Mahihirapan ka ba sa kanya na, alam mo yon na siya ay pilitin na mag-provide o willingly gagawin niya yon dahil ganun siya bilang lalaki? Dadating ang panahon, hindi lang naman yan yung pagkakagastusan ninyo. There will be serious obligations of financial obligations talaga. Kuryente, tubig, bahay, diba? Internet, mga ganyang bayarin, gatas, diaper, hindi natatapos yan. Okay, Pag-aaral, diba? Service, lahat-lahat, mga injection, bakuna. Sabi ni Wapo ako, try an experiment. Kunwari, ayaw mo na, see how it develops. Diba? So, yan yung ilan sa mga bagay that you have to put into consideration. Lalo na kung date to marry ka na. Ngayon, kung hindi ka, alam yon, hindi ka kampante sa ganyang sitwasyon with your boyfriend, then sabihin mo sa kanya. Tapos, alam mo yon, medyo i-weigh in mo kung ikaw ba ay go for gold or medyo, teka lang, step back a bit. Medyo hindi ko gusto yan. Baka kailangan ko pang explore ang other options ko. Ganyan. Galaw-galaw. Hindi naman porket may karelasyon ka rin, nakapako ka na lang sa kanya forever and ever. Diba? Tingnan mo, pwede mong i-weigh in ang mga bagay-bagay para malaman ko, teka lang, dito, sasama na ba ako sa kanya? Masaya ba ako sa kanya? O feeling ko, mahihirapan ako dito sa lalaki na to. Kasi parang hindi siya yung tipo ng guy na, alam mo yun, sasamahan ko hanggang sa pagtanda o hanggang sa pagpapakasal o pagbuo ng pamilya. Pwede ka naman gumalaw at hindi naman yun kasamaan ng ugali. You're just, practicing your right to choose. Ganon. Bakit ba? Yun naman talaga yung katotohanan. Lahat naman tayo may options. Options. Diba? Ay, sabi pa dito ni Joy Delara, good morning DJ Lindsay, shoutout naman po. Hello, Joy Delara. 9:27 on the clock, mahal ko tangga ko baby ko, syempre naman. But at the end of the day, sabay kabig no? But at the end of the day, mahal ko, kung mahal mo talaga yung isang tao, gagawin mo ang lahat para sa kanya. Wow! Sana two-way, 'di ba? Ang pag-e-effort nyo for each other. Hindi yung siya lang yung nag-e-effort, hindi yung ikaw lang yung mag-a-adjust. Dapat dalawa kayong mag-a-adjust. Kaya nga very important ang power ng speaking up and saying what you have to say dahil yun yung nararamdaman mo, mahal ko pangga ko baby ko. Diba? Yun ay kung talagang gusto niyong magtagal at kung mahal na mahal ninyo ang isa't isa. Uy! Mahal na mahal, oh! Karay nito. Tutok lang!